Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Siyudad sa Mandaue, mopalit og metal detector alang sa mga pampublikong eskwelahan sa Dakbayan. Aron maandam sa emerhensya, mga barangay health workers ug Coast Guard personnel gipaubo sa CPR training sa Cebu City Hall. Dulan 300 ka mga bag-ong jail officers na numpa gikatakdang ibutang sa mga jail facility sa Kabisayan. Babaeng nalambigat sa illegal na drogas, gipusil patay sa riding in tandem. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan, maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabales Tecling. Kini ang Sayri 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, siyudad sa Mandaue plano nga mopalit og metal detector alang sa mga pampublikong tunghaan. Lakip kini sa pagpalig-on usab sa seguridad sa mga tunghaan sa Dakbayan sa Mandaue. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nisaad ang syudad sa Mandaue nga pangitaan og pondo ang pagpalit og metal detector alang sa mga pampublikong tunghaan. Matud ni City Administrator Attorney Gonzalo Maligon Jr. nga nihangyo ang mga eskwelahan niini atol sa gipahigayon nga local school board meeting miaging buwan. Matud ni Maligon nga gipangitaan pa og pondo tungod kay wala kini maapil sa budget sa syudad karong tuiga. As far as practicable, yes. So, kung kaya, no, wala mo ganda ma-appeal sa budget for the year. So, i-source out pa ba? Mangita pa may available. Ang metal detector gigamit aron ma-detect o mabantayan kung adunay ipasud nga pusil ug kutsilyo sud sa eskwelahan ug magsilbing pagpugong batok sa posibleng mga insidente. Public na atong kaya, unay mo atag. Pero wala man ni kuan si mayor nga mag-solicit siya sa private. It's the city that will kuan. Kung naay mo atag, labing maayo. Ang paggamit og metal detector ang usa sa nasabutan ato sa meeting sa local school board human sa nahitabong pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City. Human sa insidente, gipaligon sa Mandaue ang seguridad sa eskwelahan sa syudad. Ang Mandaue City Police Office ang nipakatap og personnel sa tanang pampubliko ug pribadong tunghaan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mipahimang ng Commission on Audit nga posibleng makuwangan ang panudlanan sa Dakbayan sa Sugbo aron mabayran ang mga utang ug mapunduhan ang ubang mga programa. Matod sa annual audit report nga nakuwangan ang Dakbayan og kapin 14 billion pesos nga cash as of December 31, 2025. Gitataw sa COA nga pagbana-bana lang kini kung pila man ang gikinahanglang pondo sa Dakbayan aron igahin sa ubang gastuhanan. Dugang pang pahimangno sa State Auditor nga posibleng madelatar pa ang mga bayranan ug ubang obligasyon kung kuwangan ang kwarta sa syudad. Mao gihangyo sa COA ang buhatan sa mayor ug Local Finance Committee nga subayon ang actual cash position sa syudad ug mahimuan og tukmang lakang bahin sa mga gastuhanan. Malacañang miklaro nga dili pagpanghudlat ang pag-abli sa investigasyon sa mga gigasto sa gobyerno sa 2019 Southeast Asian Games. Kini human nga ni Alma si Senador Alan Peter Cayetano sa pagsusi sa anumalosong pagpundo sa mga proyekto nga may kalabutan sa maong nga sporting events.
Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gihimugatan sa Malacañang nga dili pagpanghudlat ang pagbukas sa investigasyon sa National Bureau of Investigation mahitungod sa anumalosong bidding o funding sa mga proyektong may kalabutan sa Southeast Asian Games sa Pilipinas. Gitataw kini ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, human ni alma si Senador Alan Peter Cayetano sa nahimong lakang karon sa NBI. Atol sa impeachment trial ni atong Miyerkules sa hapon, nagkanayon si Senador Alan Peter nga gitagsa-tagsa na ang ilang mga kaubanan. Apan giklaro ni Castro nga wala na sila ng hadlok, ilabi na kung ugaling walay gihimong sayop sa pagpondo sa mga proyekto sa dihang host ang Pilipinas sa SEA Games ni atong tuig 2019. Bilang isang namumuno sa NBI, kapag may nadinig na gano'n, ano ba ang dapat gawin? Isa walang bahala? Tulugan? Ignore? O imbestigahan? Hindi po ba dapat na imbestigahan hindi dahil gusto niyang manira o makadiskaril ng isang tao? Dugang pa ni Castro nga igo lang gihingusga ni NBI Director Attorney Melvin Matibag ang himoong investigasyon human makadawat og kasayuran mahitungod sa giingong pagpangurakot sa SEA Games. Sa milabay nga adlaw, gibutyag ni Matibag nga nakakuha sila og mga dokumento kung giunsa paggasto sa Philippine SEA Games Organizing Committee ang binilyong pondo sa gobyerno alang sa mga duwa. Suma pa niya nga nakadawat ang pribadong kumpanya og 10 bilyones pesos pinaagi sa congressional insertions. Laki pusab sa ilang susihon ang kontrobersyal nga kaldero kon cauldron project sa SEA Games nga may kantidad og 50 milyones pesos. Gipanguluhan ni Senador Cayetano ang organizing committee sa SEA Games ni anang panahuna. Ang mandato naman po ng pamunuan ng NBI na mag-imbestiga kung meron po silang naririnig, nalaman na anomalya. Hindi po kailangang utusan ng Pangulo. Mandato po yan ng NBI, ng CIDG, ng PNP. Trabaho po nila yan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mayor Nestor Archival nabalaka sa mamahimong resulta sa relasyon sa diplomasiya tali sa dakbayan sa Sugbo ug China. Taliwa kini sa nahimong baruganan sa ubang mga opisyal may tungod sa giilugang West Philippine Sea. Ang kasayuran hato ni Gian Navarro. Gikabalakan ni Mayor Nestor Archival ang mamahimong dangatan sa diplomatic relations tali sa dakbayan sa Sugbo ug China. Kinihuman nga nakigiusa ang syudad sa pagsaulog sa ika-10 nga anibersaryo sa arbitral ruling sa UNCLOS may tungod sa pagpanag-iya sa West Philippine Sea. Masatagan na lang og pagtagad sa mayor ang pagsulbad sa ubang mga suliran sa syudad. Inay nga kwestiyonon ang nahimong baruganan may tungod sa giilugang kadagatan. Netong Lunes sa buntag, nagkikita si Mayor Archival sa mga kadagkuan sa Boy Scouts of the Philippines ug sa Department of Budget and Management aron makakuha og igong suporta sa mga inisyatibang gipatuman nga ri sa dakbayan. May numdamang nagkanayon si Vice Mayor Tomas Osmeña nga playing safe lang ang gibuhat sa mayor nga nung wala siya sa City Hall nitong Lunes. Nahimong pinasidunggang dinapit niya ng panahon na si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. Diin, misaludo kini sa nimong baruganan sa dakbayan sa Sugbo sa gilugang dagat sulod sa teritoryo sa Pilipinas. Sa susamang adlaw usab, wala gikalipay sa habig sa Consulate General sa China dinhi sa Sugbo ang pagpakigiusa sa kadaugan sa arbitral ruling nga alang kanila walay gamit. Maong nagkanayon si Archival nga igo lang kining nihimo sa trabaho alang sa kaayuhan sa mga konstituente. Dugam pa nga mas alagaran pa ang kaayuhan sa dakbayan sa Sugbo bisan pa man sa mga kasamok nga nahitabo karon. Gian Navarro, CCTN News. Gi-renovate ang Mandaue City Cultural and Sports Complex gitakdang ablihan na sa iyong bahin sa Agosto. Gitinguha nga ipahigayon ang championship sa Unity Cup sa pasilidad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gi-inspeksyon sa mga opisyal sa syudad ang nagpadayon nga renovation sa Mandaue City Cultural and Sports Complex. Gitinguha nga sa complex ipahigayon ang championship final sa Unity Cup karong Agosto 8 ug 9. Nagpadayon ang liga nga kasamtangang gipahigayon sa gym sa Barangay Upaw. Ang Unity Cup adunay mga paugnat sa kusog sa basketball, volleyball ug badminton. Ni moto ni order ang mayor
sa city engineering nga inspekara go na ninyo kung unsa gi pwedeng mahimo nga magamit ba gina siya para lang sa championship. Mato ni Attorney Gonzalo Maligon Jr. ang City Administrator nga ang original nga target sa City Engineering Office mao ang paghuman sa renovation sa katapusan sa buwan sa Agosto. Apan ihangyo ang Unity Cup Committee nga dito ipahigayon ang championship. When we talk to the engineering, ningon sila kaya August 8 and 9 pero dili pa ang katong mga bleachers. Mahuman na lang ang flooring, katong manindot na, yung mga ma-refurbish na siya, ang bleachers na lang. Ini makalingkuran ramang gyapon. Gisugdan ang pagpanindot sa complex ni atong Abril, din gipunduhan og maabot sa 31 milyones pesos. Lakip sa gipaayo ang stage, saug, lingkuranan ug mga kasilyas. Apil na ang nahimutang sa gawa sa main complex ug sa tennis court. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, aron maandam sa emerhensya, mga barangay health workers ug Coast Guard personnel gipaubos sa CPR training sa Cebu City Hall. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad-an na og pagtuo sa ilang kaugmaon. Daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga andam mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo, Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Ito po ang programa na hatid sa inyo ng OzoneMed Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma, Dok. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases, Dok? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to.
toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time, yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Di ba sabi niya, by His stripes, I am healed. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakatatoy padayong isubay. Hatagan ng katinawan. Pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mga sakitin nato din ay karon ha? Kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa. Ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Kaluoy ka ni Papa. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na.
Balik sa ato mga balita, dulan 300 ka mga bag-ong jail officers sa Bureau of Jail Management and Penology nakapanumpa na sa ilang katungdanan. Ikatakda silang ibutang sa nagkadaiyang jail facilities sa Kabisayan human sa subsub nila nga training. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nakapanumpa na sa ilang bag-ong katungdanan ang 289 ka mga bag-ong jail officers gikan sa Bureau of Jail Management and Penology nga nagagikan sa nagkadaiyang bahin sa Visayas human sa 4 ka buwan nga training o pagskwela sa National Jail Management and Penology Training Institute sa Negros Occidental. Naangkon nila ang ranggong Jail Officer 1. Nagagikan ang mga bagong jail officers sa nagkadaiyang probinsya sa Visayas Region diin mipaubos sila sa makuting pagbansay gikan sa BJMP. Sumapa ni Jail Inspector Rogelito Sison sa BJMP 7 nga ipaubos usab sa orientation o program of instruction ang mga bagong jail officers. Una pa sila hingpit nga ibutang sa nagkadaiyang selda sa rehiyon. They will undergoing such classes para magkaroon sila ng knowledge about the correction system ng Pilipinas, and even meron ding mga physical trainings for them to be prepared sa mga mabibigat na trabaho sa jail facilities and even sa regional office. Dugang pa ni Sison nga sobra na sa kota nga gipangayo sa BJMP aron magbaton og dugang puwersa nga mobantay ngadto sa mga persons deprived of liberty kun PDL. Karong nakapanumpa na ang mga jail officer 1. Misaad sila nga tumano ng tanang mga tulubagon isip mga kawani sa BJMP. Samtang pakusgan pa usab sa BJMP 7 ang paghatag og seguridad sa nagkadaiyang mga selda aron malayo usab sa hulga ang ilang palibot. Dungon usab sa striktong pagpatuman sa mga lagda sa sulod aron dili na magpabadlong ang ubang mga PDL. Kami naman, as long as there are court orders, i-receive natin yan, i-commit natin yan sa mga jail facilities. Ian Navarro, CCTN News. Nakahigayon ang City of Talisay Traffic Operations and Development Authority sa pagpaambit sa kaalam may labot ang pagbantay sa trapiko ngadto sa mga kawani sa lungsod sa Argao. Mismong si City Toda Chief Jonathan Tumulak ang nangunay sa pagbansay sa mga traffic enforcers sa Argao may tungod sa mga balaod trapiko o pagbadlong sa mga nagmalapason. Human sa leksyon, ipaubos usab sa field exercises ang mga enforcers aron matestingan ang ilang kahanas. Matod sa LGU Argao nga kabahin lang kini sa gihingusga nilang kaluwasan sa dalan pinaagi sa saktong pagpatuman sa mga balaod. Gilaw man usab sa lokal nga kagamhanan nga mamahimong hapsay ang biyahe sa dalan pinaagi sa subsub nga pagbantay sa mga enforcers. Dulaan 300 ka mga bag-ong jail officer kuna samtang sa laing balita gitataw sa lokal nga kagamhanan nga dili landslide ang nahitabong pagdahili sa mga bato sa National Highway sa lungsod sa Sugod. Matod sa ilang abiso nga resulta kini sa controlled slopes scaling operation aron tangtangon ang mga delikadong limestone nga mga bato. Kini aron usab nga kalikayan ang kalit nga pagligid sa mga dagkong bato panahon sa katalagman. Padayon ang gihimo nga slope protection project sa National Highway sa mao nga lungsod nga giponduhan usab sa DPWH. Maong giawhag sa LGU ang publiko nga magpabiling kalmado o magbantay sa mga warning signages diha sa karsada sa gayon nga mag-agi sa maong nga dapit. Tourist rest area sa lungsod sa Balamban, formal na ang gi-turnover sa lungsod. Dugang mga solar street lights, gilao mangitaod sa Trans-Central Highway, aron kalikayan ang disgrasya sa mga mobisita sa lugar. Ang kasayuran ni hatod ni RV Veloso. Formal nang gi-turnover ang hapitanan sa Sugbo Tourist Rest Area sa Barangay Gaas, lungsod sa Balamban karong hapon. Si Cebu Governor Pamela Barecuatro nga nangulo sa inauguration og turnover sa maong pasilidad, nagkanayon nga dako kini nga abag sa mga turista, bisita o mga pasahero nga gustong mo relax sa makadiyot ug mopalit sa mga produkto nga gibaligya sa mga konstituente sa lugar.
Ang maong pasilidad mo kantidad og moabot sa 6 milyones ka pesos nga gipunduhan sa kagamhanan sa probinsya sa Subo ug Department of Tourism. Kini isip one-stop over alang sa mga gustong mobisita sa mga tourism sites sa Balamban ug kasikbit nga mga lugar. Subay sa gipaygayon nga ribbon cutting ug blessing sa edipisyo, gilagdaan sab sa gobernador ug Balamban Mayor Amos Edwin Cabahog ang Memorandum of Agreement alang sa formal nga pagduma sa lungsod sa maong edipisyo. Subay ni ini, gilauman sab ang pagmontar og moabot sa 1,200 ka mga solar street lights sa Trans Central Highway aron nga masiguro ang kahapsay sa pagbiyahe ug malikay usab sa disgrasya ang mga residente ug turista sa lugar. Nasayran nga gawa sa nabantog nga agianan sa mga riders ug mahilingon sa ride sa maong lugar, ilado sab ang lungsod sa mga suruyanan sama sa buwakan ni Alejandra alang sa mga mahiligon sa trek adventure, ang Mount Manunggal ug ang nagkadaiya usab nga cafes sa maong lugar. RV Veloso, CCTN News. Kapin sa 1,000 ka mga barangay health workers o Coast Guard personnel ang gipailawom karon sa CPR training sa Cebu City Hall. Kini aron nga makatabang sa pagsalbar sa ubang kinabuhi panahon sa emergency. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Nakahigayon sa pagbansay ang kapin 1,000 ka mga barangay health workers, Coast Guard personnel ug ubang mga kawani sa Cebu City Hall unsan paghimo sa cardiopulmonary resuscitation kun CPR. Kini aron maandam og adunay kahanas kung unsaon pagluwas sa ubang kinabuhi kun ugaling atakihon man ng kasing-kasing o nalumos sa dagat diin mawagtangan ng tao og ginhawa. Mahinungdanon alang ni Mayor Nestor Archival nga maandam ang mga sakop sa pagresponde ngadto sa mga tabangonon. Sanglit kabayan man kini sa ilang dakong tulubagon isip mga kawani sa gobyerno diin alagaran ang mga yanong tao. Ganahan sa nato, aside from sila, makaduaw sila sa mga paninalay. Especially katong mga tao nga na ay mga senior citizens, no? Aron ang kada panimalay, may unta na naikakaton niya na. Nahimo among CPR training tungod sa panagtambayayong sa Cebu City Government, Department of Health, Philippine Coast Guard, ingon man ang pribadong sektor. Kini aron mahanas ang mga tao sa pag-rescue sa mga tabangonon gamit ang hands-only CPR o automated external defibrillators kon AEDs. Nakita sa pribadong sektor nga importanteng mahanas sa uban ang saktong teknik sa CPR nga magamit panahon sa emergency. Like to be able to reach as many people as possible by being in the transport centers, tourist centers, especially now with this news of the drowning incidents in the country. We feel more than ever it's going to be a very relevant skill to have. Ito yung usab ang usa ka adlaw nga training ngadto sa mga kawani sa Coast Guard sanglit kabahin man sa rekisitos ang kaalam sa pag-rescue sa mga pasahero panahong mulawig man sa kadagatan. Padayon nila ang nasugdang partnership isip kabahin silang tiunay nga pagpangalagad gato sa publiko. Maayos po ang aming partnership, ang kooperasyon po ng Belkens Pharma with the Philippine Coast Guard, especially with the Civil Relations Service, and of course with the help of our Philippine Coast Guard Auxiliary. Ian Navarro, CCTN News. Mosunod, babaeng nalambigan sa illegal nga drogas, gipusil patay sa riding in tandem. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47.
siya kay iya lang hokhokon og iya lang oto-otoon. Ay pas Nangita ka ba og wellness consultation ug preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcome. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, kung makakatulong ito para mag-shrink ng mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Balik sa ato mga balita, babae nga nalambigit sa illegal nga drogas, gipusil patay sa riding in tandem sa Dan Biaranas, Barangay San Nicolas Proper, Dakbayan sa Sugbo. Kapulisan sa syudad sa Sugbo aduna nay person of interest usab sa mga babae nga drug personality. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Patay ang usa ka 50 anyos ka babae human ni duliti sa pagpusil sa wala pamilya lalaki alas 2:20 sa kadlawon sa Dalan Biaranas, Barangay San Nicolas proper sa sudod sa Sugbo. Ang biktima gilang si Lilani Cabasa del Claro, 50 anyos, taga Block 5, Magsaysay Street, Barangay Suba sa Dakbayan sa Sugbo. Sa inisang investigasyon sa Sawang Carrero Police Station 6 nga ang biktima uban sa usa ka 32 anyos ka babae nga nagpuyo sa Magsaysay Street sa Barangay Suba ug nagsakay sila og usa ka e-bike paingon sa Biaranas. Samtang nadagan ang e-bike na nadunggan sa driver nga dunay gikaistorya sa cellular phone ang babae nga kauban sa biktima. Pag-abot sa lugar, mikanawag ang babae o gibiyaan ang biktima nga si Declaro nga naghigda sa luyo nga bahin sa e-bike ug miabot usab og kalit ang usa ka lalaki nga naka sky blue long sleeve t-shirt, kaki nga short pants o naka-helmet. Gilili pa rin ang biktima nga nagahigda sa luyo nga bahin sa e-bike ug gipusil gilayon kini sa makadaghang higayon. Human sa pagpamusil dali nga misibat ang suspitsado sakay sa nagpaabot nga motorsiklo ug daing sibat. Gidala gilayon ang biktima sa Cebu City Medical Center sakay sa laing e-bike samtang ang kauban ni nga babae ang misunod usab nga mao'y gitumbok nga person of interest. Nakakuwag tulo ka mga basiyo sa bala sa kalibre 45 nga pistola ang mga sakop sa scene of the crime operation nga naa sa kustodiya sa mga investigador sa Sawang Carrero Police Station. Pato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga ilang gitumbok nga person of interest mao kadtong usa ka babae nga gikauban sa biktima sa pagsakay sa e-bike base sa pamahayag sa saksi. Pero sa gihapon sa nahitabo niya, naanatay gisubay karon na mga ligo na mga lead or ebidensya nga ato ang investigador. Usa sa mga naanato karon gi-consider nato no ang katong communication sa maong biktima, sawa pa siya gipusil. Ana tay person of interest sa pagkaron na ato pang gi-build up sa ato ang mga investigador kung sa kanambigitan gud niya, specifically sa kamatayon sa biktima. Unya ang dakong tabang po karon na po tayo nakuha nga witness na nakakita gyud sa pagpamusil. Lugas ang usa sa kitano ang motibo sa krimen. Sanglit ang biktima dalam bigit ni sa pagpabarigyag Shabu. Lagip na ang person of interest. Nadakpan na kaniadto sa mga pulis ni Claro sa kaso sa illegal nga drugas ug nabilanggo sa Cebu City Jail. Apag deklaro ni Oriol nga wala nila wad ang ubang posibilidad nga anggulo sa pagpusil patay sa biktima. Nang indikasyon karon na nadawat ato ang mga investigador base sa mga ebidensya nga nakuha nga nani siya kalambigitan sa illegal na drogas. As a background po sa to ang biktima, nalambigit po di siya sa illegal na drogas, gani na nakuha na ni siya. Nani siya kaso kaniadto na Section 5 and 11 po na kaso. Nag-backtracking na ang kapulisan sa sudod sa Sugbo sa mga kuha sa CCTV camera aron makakuha pa sila og dugang ebidensya batok sa mga suspitsado. Arnold Bustamante, CCTV News. Ex-convict na naglugo sa usa ka 36 anyos nga tindera sa usa ka imnanan sa Carreros, Barangay Basak, San Nicolas. Gipasakaan na og gaso sa kapulisan sa syudad sa Sugbo. Tanang dokumento giduso na sa mga investigador sa piskalya sa Dakbayan sa Sugbo. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Gipasakaan og kasong pagpanglugo sa piskalya sa Dakbayan sa Sugbo ang usa ka lalaki nga miamong-among sa usa ka tindera sa usa ka imnan sa Cabrero Street sa Barangay Basak, San Nicolas sa siyudad sa Sugbo niadtong Huwebes sa kadlawon. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga kumpleto na ang tanang dokumento sama sa pinanumpaang pamahayag sa biktima nakip na sa mga saksi. Gisukip usab nila sa ilang ebidensya ang CCTV footage sa sulod sa tindahan nga magpakita sa gibuhat sa suspitsado nga usa ka ex-convict sa biktima. Lagip sa ebidensya nga gihuptan sa biktima ang private message nini sa Facebook nga nangaypasaylo og nakig-ariglo kini og andam siya nga mobayad aron lang na dili siya mapriso pagbalik. Bisan sa hangyo sa suspitsado nga mga isang pasaylo, desidido na ang biktima nga iyagid kini nga ikiha sa korte. Una na nga mimando sa Cebu City Mayor Nestor Archibald sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo nga dakpon sa labing dali nga panahon ang suspek aron mahatagan og hustisya ang gidangatan sa usa ka 36 anyos nga biktima. Sa pagkakaroon, as of today, na-istorya na to ang hepe sa Station 11, si Captain Arnel Ancheta. Ipasaka na karong adlaw, karong hapon na ang kasong rape sa suspect. No? Ang suspect na to, nailhan na, kompleto na ato ang mga statements given by the victim o sa other mga pieces of evidence. Ilabi na katong CCTV na na-recover na to, which will be part of our evidence on filing case
against the Gisubay pa sa kapulisan kung doon na may pending warrant of arrest ang suspitsado sanglit sa ilang nasairan bago lang kini nga nakagawa sa Cebu City Jail sa kasong alarm and scandal grave threat. Kung mugawas na ang warrant of arrest sa kasong pagpanglugos mato ni Oriol, ila dayon kining ipatuman. Kahinumduman nga nanawagan ng biktima pinagi sa interview sa media ngadto sa publiko nga kung kinsa man ang nakaila sa suspitsado, mamahimong mutawag dayon sa kapulisan aron madakpan dayon kini. Nakigalayon na ang kapulisan sa pamilya sa suspek nga gibutyag ni Oriol nga cooperative ra kini ug andam sila nga motabang nga madakpan ang suspitsado. Ay, pagkakaroon, cooperative naman, according sa ato ang investigador, cooperative naman po ang pamilya sa mga suspect. Kunya, usapan sila mitabang karon, ilabi na karon sa ato ang investigasyon, no, to shed light on the investigation kung sa personal background sa moong suspect o other mga binuhatan niya kanya to. Usapod niya to, katong gi-check na to kung ba siya mga previous record. Ginuan ni Oriol nga naapa sa dakpit sa Sugbo ang suspek ug nagtago-tago pa lang kini nga mao karon ang ilang gipaubos sa monitoring. Arnold Bustamante, CCTV News. 5 ka mga bitin ang na-rescue sa mga otoridad gikan sa nagkadaiyang mga barangay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sukad niadtong Hulyo 10 hangtod na sa Pitsa 15. Gitunol ngadto sa City Environment and Natural Resources ang 4 ka mga pythons nga bitin ug usa ka rat snake nga nagagikan sa mga kabalayan. Resulta kini sa daling nga pagsumbong sa mga nanimuyo ngadto sa mga barangay tanod. Gihipos mismo sa habig sa Cebu City Sinro ang mga nahipos nga bitin gikan sa Lapu-Lapu City ug gipailawom kini sa documentation. Gihingusgan karon sa Lapu-Lapu City Government ang mga nanimuyo nga musumbong dayon sa barangay kung naay nasigpatan nga mga wildlife animals gikan sa kabalayan inay nga patyon kini. Mao kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tecling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.